Mga kababayan, handa na ba kayong makatulog with the lights on? Sa bawat tikatik ng orasan sa hating gabi, may mga bulong at anino na nag-aabang sa dilim. Sa kwentong ito, susundan natin ang yapak ni Clarissa at Marco na parehong hinahabol ng kanilang bangungot sa gitna ng syudad. Huwag palampasin ang misteryo ng ang babae sa monitor at ang sumpang nagpaparamdam hindi lang online, kundi pati na rin sa totoong buhay. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, biglang nagising si Clarissa sa kanyang modernong kondominium sa Bonifacio Global City. Tanging ang digital clock ang nagbibigay liwanag sa kanyang kwarto, habang ang orasan ay tumutunog ng 3:00 ng madaling araw. Sa labas ng kanyang kwarto may kakaibang kaluskos siyang narinig, parang may aninong gumagalaw sa ilalim ng kanyang pinto. Hindi ito ang tipikal na ingay na naririnig niya gabi-gabi. Kasabay ng kaluskos ay may bulong na magtago ka na parang yelo sa lamig at nagpabalikwas kay Clarissa mula sa kanyang kama. Ang bulong ay malamig, tila humihiwa sa katahimikan ng gabi at nagdulot ng kilabot sa kanyang katawan. Sa takot, mabilis na tumayo si Clarissa at binuksan ang lahat ng ilaw sa kanyang unit mula sa lampshade hanggang sa main switch. Kahit papaano, ang liwanag ay nagbigay sa kanya ng pansamantalang ginhawa, ngunit hindi pa rin siya mapanatag dahil sa kanyang isipan baka may iba pang kasama siya sa kanyang tahanan. Sa kabilang dako ng syudad, sa isang masikip na apartment sa Quezon City, si Marco kasama ang kaibigan niyang si Jomar at nobya na si Trisha ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga gamit. Pagamat may bakas ng pagiging luma ang apartment, para sa kanila ito'y simula ng bagong kabanata sa kanilang buhay. Ngunit sa kanilang unang gabi, habang nagpapahinga sa labas, napansin ni Marco ang isang lalaking nakatayo sa eskinita, walang anino kahit na malakas ang ilaw ng poste. Ang lalaki ay tila hindi kumikilos, nakatitig lang sa direksyon nila. Nang lapitan ni Marco ang lalaki para tanungin kung may kailangan ito, bigla itong umatake. Nagkaroon ng marahas na sagupan. Si Trisha, sa pagtatangkang protektahan si Marco, ay dinala ng mga pulis matapos nilang dumating sa eksena. Labis na pagkakonsensya ang bumalot kay Marco at sa pagbabalik niya sa eskinita upang hanapin ang lalaki, muling nagkasagupa sila. Sa pagkakataong ito, si Marco ay nasugatan ng basag na bote at sirang bakal na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang braso at dibdib. Sa pagkakasugat ni Marco, hindi niya alam na ang gabi ng kanilang paglipat ay magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Ano nga ba ang misteryo sa likod ng lalaking walang anino? At paano ito mag-uugnay sa nakakabahalang karanasan ni Clarissa? Ang kanilang mga landas ay magtatagpo at ang kadiliman ay unti-unting lalamon sa kanilang katahimikan. Pagkalabas ni Marco sa ospital, ang paligid ay tila ba'y nakikiisa sa kanyang nararamdaman, madilim at tahimik. Ang sugat sa kanyang katawan ay sumisimbolo rin sa mas malalim na sugat sa kanyang isipan. Ang maling akala na siya ay maayos na ay nagdala sa kanya pabalik sa mundong puno ng panganib at kadiliman. Hindi nagtagal, sa isang gabing puno ng misteryo at hindi maipaliwanag na galit, nagawang patayin ni Marco sina Jomar at Trisha. Walang anumang senyales ng pagdadalawang isip o pagsisisi ang makikita sa kanyang mga matang puno ng kadiliman at kawalan. Ang krimen ay brutal at walang awa, na parang isang hayop na walang kaluluwa ang may gawa. Ang sumpa na dala ng sugat ni Marco ay tila nagbigay sa kanya ng lakas at nagtulak sa kanya para magpatuloy sa masasamang gawa. Isa-isa niyang pinatay ang mga tao sa kanilang kapitbahayan na parang may masamang espiritu na humihila sa kanyang kamay upang isagawa ang mga karumal-dumal na pagpatay. Ang bawat biktima pinili ng isang nakatagong puwersa na hindi maunawaan. Ano kaya ang susunod na mangyayari kay Marco sa kanyang paglalakbay sa kadiliman?
Si Clarissa, sa kanyang paghahanap ng katahimikan matapos ang nakakabahalang gabi, ay nadiskubre ang isang bagay na lalong nagpalala sa kanyang takot. Ang imahe ni ang babae sa monitor na kumakalat sa internet ay hindi lang basta imahe. Ito ay ang kanyang mukha, ang mukha na nasira dahil sa sugat na natamo mula sa misteryosong lalaki. Ang kanyang mukha ngayon ay kilala sa buong mundo ng social media, ay naging viral at ginamit sa iba't ibang nilalaman online. Ang bawat pag-click, share at like ay nagpapalala sa kanyang takot at pagkabalisa. Ang kanyang pagkakakilanlan ngayon ay nakatago sa likod ng viral na imahe ng ang babae sa monitor ay naglaho na parang bula. Ang kwento ni Clarissa na ngayon ay bahagi na ng alamat sa internet ay kumakalat na parang sakit na walang lunas. Paano kaya haharapin ni Clarissa ang katotohanan ang kanyang mukha ay naging simbolo ng takot sa buong mundo? Ano ang mga susunod na hakbang niya para mahanap ang katahimikan sa gitna ng kaguluhan na kanyang hindi sinasadyang nilikha? Ang misteryo ni ang babae sa monitor ay nagtutulak sa kwento sa mas malalim na kadiliman. Sa kanyang paghahanap ng katotohanan, natuklasan ni Clarissa na ang imahe ni ang babae sa monitor ay unang lumabas sa isang Japanese message board at kalaunan ay sa isang video na may kasamang nakakakilabot na catchphrase. Habang binubuksan niya ang lumang threads at mga archive, hindi niya mapigilan ang kilabot na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ito na ba ang simula ng bangungot ko? Tanong niya sa sarili habang pinapanood ang video na nagpapakita sa isang babaeng nakatitig sa screen. Ang mga matay walang buhay at ang bibig ay bumubulong ng hindi maintindihang mga salita. Ang kwento at imahe ay hinati sa dalawang investigasyon. Ang pinagmulan ng imahe at ang kwentong nabuo mula rito. Si Kevin, ang unang nag-upload ng kwento, ay naging kritiko ng mga maling bersyon na lumabas matapos ang kanyang orihinal na akda. Hindi diyan ang tunay na kwento. Pagtutuwid niya sa mga forums habang sinusubukan niyang iwasto ang mga maling impormasyon na kumakalat na parang virus sa internet. May mas malalim pa itong pinag-ugatan, dagdag niya, na tila ba may alam siyang hindi pa nabubunyag sa lahat. Ano kaya ang susunod na madidiskubre ni Clarissa sa kanyang paghahanap sa katotohanan at paano ito magbabago ng kanyang buhay? Ang orihinal na kwento ni ang babae sa monitor ay tinanggal sa isang website dahil sa hindi magandang kalidad at nagresulta ito sa isang kompetisyon para sa bagong bersyon. Maraming naglabasan ng mga kwento, pero ang kay Alexa ang naging pinakasikat. Ang galing naman ng twist mo dito, parang totoo na, puri ng isang netizen sa kanyang obra. Ngunit hindi alam ng lahat ang kwentong ito ay magiging simula ng isang mas malaking lagim. Ang kwento ni Alexa ang naging pinakakilala, ngunit ito rin ang naging inspirasyon sa isang serye ng mga pagpatay sa lokal na komunidad. Si Marco, na ngayon ay lumipat sa bagong kapitbahayan kasama si Tricia, ay inimbitahan sa isang handaan. Tara, makikilala mo ang mga kapitbahay natin, aya ni Tricia na walang kaalam-alam sa mangyayari. Sa handaan si Marco ay muling inatake ng mga nilalang na walang anino. Ano ba kayo? Sigaw ni Marco habang nagpupumiglas. Sa gitna ng kaguluhan, napatay ni Marco ang pinuno ng mga nilalang at nasunog ang sarili gamit ang basag na bote at sirang bakal. Hindi ito maaari, bulong niya sa sarili habang nakahandusay at tinitignan ang kanyang mga sugat na nagliliyab. Nagising si Marco sa ospital na may malalang pinsala at nalaman na si Tricia ay palalayain. Ngunit nang alisin ang benda sa kanyang mukha, doon niya nakita ang bagong anyo na nagtulak sa kanya sa tuluyang pagkawala ng katinuan. Sino ako? Tanong niya sa salamin, ang kanyang mukha ay hindi na makilala. Sa huli pinalaya si Marco mula sa ospital at sa kanyang pag-uwi. Sinira niya ang kanyang mukha, pinatay ang kanyang mga magulang
at inatake si Trisha gamit ang katagang, "Matulog ka na." Ang kasikatan ni ang babae sa monitor ay patuloy na pinag-usapan, kasama na ang pinagmulan ng karakter, mga impluensya at mga tala ng lumikha tungkol sa karakter at kwento. "Ano na kaya ang mangyayari sa akin ngayon?" tanong ni Clarissa habang nakatitig sa monitor na puno ng mga imahe ng lagim na kanyang hindi na matakasan. Sa huli, natutunan natin na ang dilim ng internet ay maaring sumalamin sa ating mga bangungot sa totoong buhay. Salamat sa pakikinig, mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makasama kayo sa susunod na upload. At tandaan, bago kayo matulog, baka kailanganin niyong silipin muna ang inyong mga monitor. Baka may sumilip din pabalik. Good night at mag-ingat. Baka ang susunod na kwento ay tungkol na sa iyo.